ba? Pero kung nagkasakit ka, dinalaw ka, di ba, saya mo? Yung nadadama mong kaligayahan dahil nagkasakit ka, dinalaw ka ng iyong kapatid, yun rin ang madadama niya. Kapag ikaw naman ang nasa kalagayan, ikaw ang dadalaw doon sa kapatid mong may sakit. Tama natin yun? Yun yung pag-ibig. Diba? Nagipit ka. Diba? Ayaw mo magipit, diba? Sino taong gusto magipit? Diba? Ayaw mo. Lumapit sa iyong kapatid, tinulungan ka. Diba saya mo, natulungan ka? O, kaya kung meron naman sa iyong lalapit na nanghingi ng tulong, tutulungan mo. Kasi ayaw mo mangyari sa iyo, yung ayaw mo mangyari sa iyo, yung bagay na mangyayari sa kanya, diba? Gusto mo, kung ano yung gusto mo mangyari, dapat yun rin ang gawin mo sa iyo para masiyahan ka, masiyahan rin siya. At ito ay vice versa, kaya nga, loving one another. Hindi lang ikaw yung nagmamahal, kundi ikaw yung nagmamahal na minamahal. Okay? So, yung kay Brother Imong, kung meron siyang, hindi ko pakikalaman kay Brother Imong, kung meron siyang pagkakaiba doon sa pagmamahal at pag-ibig, hindi ko pakikalaman niya. No? Pero sa akin, pagmamahal at pag-ibig, ito yung love, no? Ito po yung dapat natin yan. Okay? Mahalin natin Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Yan ang ating kapwa. No? Anak, tatay, nanay, asawa, kapatid, lolo, lelang, no? Sa trabaho, kapitbahay, kaaway, no? Lahat ng shade, no? Na pwede natin maisip na sa ating kapwa, yun yung ating kapwa na dapat natin ibigay tulad ng ating sarili. Okay? At kung yun ang umiiral sa mundo, palagay nyo ba walang peace? Meron ng peace. So, sabi ng mga Muslim, kailangan magkaroon ng peace kung lahat mga Muslim. Sabi ng Diyos, magkakaroon lang ng peace, iiral ang pag-ibig. Iiral ang pag-ibig sa isa't isa. Ang bawat tao, iibig sa kanyang kapwa-tao, magkakaroon ng kapayapaan. At yan ang pangunahing doktrina ng Iglesia ng Panginoon. Yan ang pangunahing doktrina ng Biblia. At yan ang pangunahing doktrina na ipinangangaral ng ating Panginoon sa Kristo. Diba ito yan? A new commandment I give unto you, that you love one another as I love you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples if you have love one to another. So, nasagot ko ba yung tanong? May follow-up? Okay. Yung pag-ibig sa laman, ano? Di ba yung pag-ibig mahal? Yung pag-ibig sa laman, hindi po yun. Parin yung pag-ibig sa pera. Yung pong pag-ibig sa laman, hindi po yun yung, eto po kasi agape. Ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay, ayun, kilo. Pilos. Yung pong pag-ibig sa laman, yung makalamang pag-ibig na may kinalaman sa yung ito po ay eros. Eros, makamundong pag-ibig. Pag-ibig sa laman, eros po yun. Kaya nga may mga mamagasin, ang tawag doon erotic. Magasin, no? Pag nakita mo doon, talagang magluluwa yung mata mo dahil ito'y makalaman. Hindi po ito ang inuutos ng Diyos. Okay? Hindi po ito inuutos ng Diyos. Sama na dyan yung Brad, yung pag-ibig sa pera o sa eros. Iba yun. Ang pag-ibig sa pera, ganun din. Ang pag-ibig sa pera, ang pagiging materialistic, hindi ito ipinag-uutos ng Diyos. Yan, pag-ibig po yan sa salapi. Pag-ibig sa karangyaan. Di ba, merong lust of the eyes, lust of the flesh, okay, and the pride of life.
Yung po yung nagtutulak sa atin na mapahiwalay sa Diyos sa kasalanan. At hindi po ito ang pinag-uutos ng Diyos. Ha? Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi ka makakaibig sa dalawa. Hindi mo maiibig ang Diyos at mamon. Yung mamon, yung material na bagay dito sa mundo ito. Kapag na ano ka dito, na trap ka ditong materialism ng mundo, aagawin ka sa Diyos. Kaya yung mga artista, kung minsan nawawala na sa minsan yung mga nagtatagumpay sa mga politiko, no? Nakakalungkot, pero sa kanilang pagtatagumpay, nakakalimutan na nila. Pero hindi lahat, ha? Okay, baka magaling sa akin yung mga artista, yung mga politiko. Pag nahirapi na doon sa pagiging sa materialism, nawawala na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat, kuminsan, binabanggit nila yung Panginoon. Ang buhay na nila doon sa doon sa mga material na bagay. Okay, so hindi po ito ang pinag-uutos ng Diyos. Hindi po yung ero. Ang pinag-uutos ng Diyos na love, agape o kaya pilo, na kinalaman sa Diyos at sa ating kapwa. Okay? So, mahalin natin ang ating kapwa-tao. Tulad ng ating mga sarili, mahalin natin ang Diyos, ang buong puso, ang buong lakas, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa.